tumakbo palapit sa Querida na nagdadalang tao ng kanyang anak, binuhat ito para personal na dalhin sa ospital. Habang hinayaan ang kanyang asawang malubhang na sugatan na maghintay doon, nababalikan lang siya matapos niyang ihatid ang Querida sa ospital. Habang tinitingnan ng likod ng kanyang asawa na walang pakialam, sa sandaling iyon niya naintindihan na ang pagtataksil ng isang lalaki ay maaaring mangyari ng paulit-ulit. Hindi na pala ito ang unang beses na nahuli niya ang kanyang asawa na nanloloko. Nakakatawa na sa unang 3 beses, naniwala pa rin siya sa mga kasinungalingan ng kanyang asawa. Sa unang pagkakataon, dinroga ang kanyang asawa sa isang business party at nagkaroon sila ng isang gabi ng Querida. Nagmamakaawa ang asawa sa kanya na patawarin siya, umiiyak na sinasabing dinroga lang siya kaya nawalan ng kontrol. Paulit-ulit niyang sinabi na ipapadala niya ang Querida sa ibang bansa sa unang pagkakataon, naniwala siya sa kanyang asawa. Sa pangalawang pagkakataon, naabutan ng asawa sa ospital ang kanyang asawa na sinasamahan ng Querida para sa prenatal check-up. Lumuhad ang asawa sa ulan at ipinaliwanag sa asawa na kalahating buwan na ang nakalipas, nagpunta siya sa ibang bansa para sa isang business deal at naaksidente sa sasakyan. Ang Querida ang nagligtas sa kanya mula sa pinangyarihan ng aksidente, kahit na anumang oras ay maaaring sumabog ang sasakyan. Nang malaman na buntis ang Querida, ginamit ng lola ang pagbabanta ng kamatayan para pilitin siyang panagutan ang bata. Muling nangako ang asawa sa kanyang asawa na kapag naipanganak na ng Querida ang bata, agad niyang ipapadala ang Querida sa ibang bansa. Yan, huwag mo akong iwan, Lizzie, pinapangako ko, iiwan ko ang bata sa bahay ng pamilya. Hindi na sila magpapakita sa iyo habang buhay. Muling naniwala ang maawang asawa sa mga kasinungalingan ng kanyang asawa pero hindi niya inaasahan na ang kanyang pagpapatawad ay nagresulta lamang sa pag-abuso ng kanyang asawa sa sandaling iyon, tuluyan na siyang nawalan ng pag-asa pagdating sa ospital. Dinala ng babaeng nawalan ng pag-asa ang divorce papers sa Querida. Dahil alam niyang maraming paraan ng Querida para suyuin ang kanyang asawa na pumirma sa divorce papers. Isa lang ang pagkakataon. Huwag kang magsisi. Salamat, Ginang Guo, sa pagbibigay daan sa aming 3. Sige. Kung gayon, hangad ko sa inyong pamilya ang mahaba at masayang pagsasama. Kinabukasan, umuwi ang babae at naabutan ng kanyang asawa na hindi lang binilhan ng maraming regalo ang Querida, kundi dinala pa ang mag-ina sa kanilang bahay para doon mag-alaga ng pagbubuntis pero sa pagkakataong ito, wala na siyang naramdamang kahit ano. Nagpaliwanag ang asawa na gusto lang niyang matiyak na maayos na maipapanganak ng Querida ang bata. Kapag naipanganak na ang bata, agad niyang paalisin ang Querida sa pagkakataong ito, ang Querida lang ang binilhan niya ng regalo. Sa susunod, babawi siya sa kanya walang hiyang tinanong ang asawa kung ano ang gusto niya. Presidente Go, naghanda na ako para kay Mrs. Ang red along pinakagusto niya. Sa sandaling iyon, inilabas ng Querida ang dokumento na naglalaman ng divorce papers at ibinigay sa babae. Furious ang asawa at sinubukang kunin ito, ngunit iniwasan siya ng asawa bago pa man makapag-react ang asawa. Agad na umalis ang asawa nang hindi lumilingon ng hindi niya alam, sa oras na matanggap niya ang divorce certificate. Tuluyan nang nawala ang asawa sa kanyang mundo kinabukasan, dinala ng lalaki ang kanyang asawa sa bahay ng lola. Sa kanilang pagkikita, agad sinampal ng lola ang babae, huwag mo akong tawaging lola. May mukha ka pa bang haharap? Nilason mo si Jiao. Ikaw na babaeng may masamang puso. Hindi ka karapat-dapat na maging manugang ng pamilyang Go. Nagulat ang babae at ipinaliwanag na hindi niya nilason ng Querida. Pero mas pinaniwalaan ng lola ang sinabi ng Querida, sinisisi ang babae sa hindi pagkakaroon ng anak sa loob ng maraming taon. Dahil sa inggit, nilason daw niya ang buntis na Querida, mabuti na lang at maswerte ang kanyang apo sa tuhod. Kung hindi, hinding-hindi niya ito palalampasin ng asawang bulag sa katotohanan ay sinisi rin ang kanyang asawa. Hinailan niya ang kanyang asawa at pinilit na humingi ng tawad sa Querida. Humingi ka ng tawad. Hindi maaari. Sa pagkakataong ito, pinili niyang huwag ng pagbigyan ng kanyang taksil na asawa. Nang makita ito ng Querida, agad siyang nagkunwaring lalapit sa babae para humingi ng tawad, at sinundan ito hanggang sa tabi ng swimming pool. May pang-aasar na sinabi niya sa babae ang katotohanan noon. Alam mo ba kung bakit nawalan ng kontrol si Presidente Go at may nangyari sa amin noong gabing iyon? Dahil noong gabing iyon sa party, suot ko ang paborito mong puting bestida. Pareho ng estilo. Kaya kung bakit ako nandito ngayon, ay dahil sa iyo. Nang makita niyang papalapit ang lalaki at ang matanda, nagkunwari ang Querida na natamba. Sa paawang boses,
Tinanong niya ang babae kung bakit siya itinulak ng marinig ito ng matanda. Muli niyang sinampal ang babae nang walang alinlangan maging ang asawa ay sinisi ang babae. Bakit ba lagi mong pinag-iinitan ng bata? Lubos na nadismaya ang babae sa pamilyang ito. Hindi talaga ako ang nagtulak kanina. Nakita niyo ba? Ganito ako manulit. Pagkatapos ay ibinato niya sa sahig ang kanilang simbolo ng pagmamahalan. Gu Chenay. Ang huling bagay mula sa pamilya niyo, ibinabalik ko. Gu Chenay. Ang huling bagay ng pamilya ko, ibinabalik ko na rin sa'yo. Ngayon, talagang wala na tayong utang na loob. Wala nang natitirang araw bago umalis. Para kay Gu Chenay na 26 na taong gulang, sigurado akong nakapag-asawa ka na kay Nian. Talagang hinahangaan kita. Ang buhay mo ngayon ay ang pinapangarap ko. Dapat mong alagaan si Nian. Dapat mo siyang ipagmalaki ng labis. Kung hindi, hindi kita patatawarin. Mahina ang tiyan niya. Dapat mong alalahanin na bigyan siya ng mainit na gatas araw-araw. Dapat mong samahan siyang pumunta sa Iceland para makita ang aurora. Pinag-usapan niya ito ng 7 taon. Dapat mong tandaan na ayaw niya ng maulan na araw. Tandaan mong allergic siya sa pollen throw. At saka, dapat mong tandaan na takot siya sa dilim. Kaya, huwag mo siyang hayaang maglakad mag-isa sa gabi. Iinyan. Kung masama ako sa iyo sa loob ng 10 taon, umalis ka na sa akin. Huwag mo akong patawarin kailanman. Sige, susundin kita. Nakita ko ang sulat na isinulat mo. Gu Chenay. Sabi mo kung 10 taon mula ngayon ay hindi mo ako pakikisamahan. Aalis ako sa'yo. Hindi kita patatawarin. Noon, matigas ang ulo ko. Pero sa pagkakataong ito, susunod ako sa'yo. Gu Chenay. Fallen. Huwag nang magkita muli. Mga pasahero katungong Ninan, pumunta sa H101 na boarding gate. Ninang, Chi, sigurado po ba kayo magsasagawa ng pag-alis ng lahat ng impormasyon? Ano ito? Ginoong Gu. Nag-aalala pa rin ako para sa batang ito. Kung mawala ang bata, pasensya na, hindi kita matutulungan. Walang anuman, ayos lang ang bata. Huwag kang mag-alala, hindi na ako magpapahintulot na masaktan ka at ang mga bata ni Nian. Alam ko na dahil sa mga bata, ako ay nandito sa iyong tabi. Sa totoo lang, palagi kitang minamahal. Kaya nang makita kita na may gamot na Chino, ako'y nagpakasigasig na gawin ang iyong lunas nang makita kita sa aksidente. Hindi ko na inisip ang sarili ko, nabuntis ako at tumulong sa iyo. Ginoong Gu. Hindi. Chenye, maaari mo ba akong tanggapin? Ako. Ji Yao. Kapag nanganak na ang bata,
Bibigyan kita ng sapat na pera para makapunta ka sa ibang bansa. Sapat na ang perang ito para sa iyo, ng isang buhay na puno ng yaman at walang alalahanin. Hindi. Hindi mahalaga ang mga ito. Kung ang gusto ko lang ay ikaw. Chen Ye. Ji Yao, alam mo ang tungkol sa akin. Si Nian lang ang nasa puso ko. Pero sabi ni Lola, gusto ka rin ni Lola. Nakalimutan mo ba? Sabi pa ni Lola, kung lalaki ang isisilang ko, ibibigay niya sa iyo ang aking pangalan. Nakalimutan mo ba? Chen Ye, wala ka bang kahit kaunting pagnanasa para sa akin? Meng Ji Yao. Wala akong pakialam kung ano ang ipinangako sa iyo ng Lola dati. Ang nasa puso ko ay si Nian lamang. Mag-ingat ka sa sarili mo, Chen Ye. Gu Chen Ye. Kung alam ko lang natatanggihan mo ako, hindi na sana ako nagsayang ng oras sa iyo. Buti na lang. Itong batang ito, hindi ito ang lahi ng pamilya ninyo, Gu. Lola, ito ang Longkang Changming Lock na pinili mo dati. Ipapunta ko sa auction house, at binili ko para sa inyo. Xiao Ye. Ang galing. Sabi mo, kapag dumating na ang panahon, ipadala ko ito sa aking apo na apo. Ang saya naman niya. Lola, salamat po. Siguradong magugustuhan ni Jiao ito. Umupo ka. Mas mabuti pa si Jiao. Hindi tulad nung iba, wala pang isang anak din. Nabasag pa ang ating lahi na Jade. Itong babae na ito, walang kwenta na. Kung hindi dahil sa gusto mo noon, hindi siya dapat makapasok sa tahanan ng mga Gu. Lola, walang masama kay Nian. Tayo ang nagtakip ng katotohanan. Itong babae na ito, ay napabayan at naging spoiled dahil sa'yo. Ayaw na rin niyang magkaanak. Ang kanyang ugali, ay basta na lang nagagalit. Hindi na iniisip ang lugar. Mas mabuti pa si Jiao. Lola, pupunta na ako sa opisina. Sige, pumunta ka. Titingnan ko pa, kung may magugustuhan. Ibigay lahat kay Jiao, at sa aking mahal na apo. Kuhanan mo ng larawan. Sige, basta masaya si Lola. Ayos lang ang lahat, ayos. Sige na. Sa panahong ito, pinabayaan si Nian. Kapag nanganak na si Jiao, kailangan kong samahan siya ng mabuti. Bundok. Jiao. Ginoong Liu, ito ang iyong anak. Talaga bang ayaw mo na? Nakakainis ka na. Noon pa man ay sinabi ko na sa iyo, naging malinaw na. Ipalaglag na, ang batang ito. Hindi maaalis. Dahil sinabi ko na ipapanganak ito, kailangan mo akong bigyan ng pera. Kung hindi, huwag mong sisihin ako kung ipapaalam ko ito kay Ginang. Liu, gaano karami ang gusto mo? 200 milyon. Ikaw, masamang babae. Nakaangat ka na sa pamilya mo. Nais mo pang mangutwot sa akin. Ngunit ito ang iyong sariling dugo. Kung hindi mo ako iniwan noon, wala akong ibang magagawa kundi bigyan ng gamot si Ginoong Gu. Muling nagsuot ng damit na kahawig sa asawa niya, para lokohin siya. Pagkatapos noon, nalaman ko na nasa ibang bansa siya. Pinlano niya ng maigi ang aksidente. Riskwe ang buhay niya para iligtas siya, kaya pumayag siyang dalhin ako pabalik ng bansa. Huwag kang masyadong mapag-ambisyon. Napakabait sa iyo ng pamilya Gu. Ano pa ang hindi mo nasisiyahan? Sabihin mo. Kung malaman ni Gu Chenai na ang batang ito ay hindi kanya, maapektuhan ka ba? Ikaw, ito na ang huli mong pagkakataon. Ginoong Liu, kung bibigyan mo ako ng 200 milyon na ito, agad kong dadalhin ang bata at aalis ng malayo, at wala ka nang dapat ipag-alala pa. Sabi mo, kanino ba talaga ang batang ito? Sabi mo, ano ba talaga ang nangyari? Ito ba ay anak ng pamilya Gu? Chen Ye. Wala akong kinalaman sa kanya. Talagang anak mo ang batang ito, Chen Ye. Ginoong Liu. Sabihin mo ang totoo. Hindi ka lamang aapihin ng pamilya Gu. Ang susunod na pakikipagtulungan ay madaling pag-usapan.
Ginoong Gu. Ang babaeng ito ay isang estudyanteng babae na aking sinusuportahan sa nightclub. Nang siya ay mabuntis, binigyan ko siya ng 2 milyon para sa pagpapalaglag. Hindi ko akalain na hindi pa rin siya titigil. Nagmamanipula siya sa 2 panig. Muling naglagay ng gamot para sa inyo. Niloko pa kayo na ang batang ito ay mula sa pamilya Gu. Gusto niyang pagsamantalahan ang 2 pamilya namin. Talagang anak mo siya. Hindi siya mula sa pamilya Gu namin. Sinuportahan ko siya sa ospital para sa amniocentesis. Tiniyak namin siya nga ang anak ko. Kaya ako ang nagbigay ng pera. Hindi ganoon. Shenai, maniwala ka sa akin. Hindi ganoon. Lahat yan gawa-gawa lang niya. Shenai, maniwala ka sa akin. Shenai, hindi talaga ganoon. Pakiusap, maniwala ka sa akin. Nandyan naman ang bata. Diretso na lang tayong magpa-check. Niloko ko ba kayo? Malalaman natin sa isang pagsusuri. Hindi. Suriin. Tao. Dalhin siya sa Liyong Hospital. Sasamahan ko si Ginoong Gu na dalhin siya para sa pagsusuri. Huwag. Huwag. Shenye. Shenye, hindi mo ba sinabi? Nasabik ka para sa batang ito. Nakalimutan mo. Si Shenye ay umalis na rin si Chinian. Nandito tayong 3. Hindi ba maganda? Sino? Sino ang sinasabi mong umalis? Si Gu Chenye. Hindi mo inasahan, di ba? Umalis na si Chinian sa'yo. Umalis na siya noon pa. Ano ang sinabi mo? Lumabas na ang resulta ng pagsusuri ni Ginoong Gu. Sabi nila, hindi nga anak mo ang bata. Sabihin mo kay Ginoong Liu, huwag mo nang alalahanin ang babae na ito. Ibigay na lang sa pamilya Gu. Nian, hintayin mo ako. Hintayin mo akong bumalik. Nian, nagkamali ako. Nandito na ako. Hindi na kita iiwan muli. Nian. 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 Talagang ayaw mo na sa akin. Talagang umalis ka na ba sa akin? 떨어지는 날 잡아줄 그돈 어디에 있을까 너도 안 가 When I cry is a lie Imposible. Imposible. Pasensya na, ang iyong tinawagan ay hindi makontak. Pakisuri muli bago tumawag ulit. Pasensya na, ang iyong tinawagan, hindi. Ang iyong tinawagan, hindi. Pasensya na, ang iyong tinawagan ay hindi na gumagana. Pakitingnan muli bago tumawag ulit. Alamin mo kung nasaan ang ginang. Sige, agad ko pong titingnan. Nian. Pasensya na sa'yo. Xiaoyong, nakita mo na ba si Nian? Ano ang sabi niya?
Umalis na siya. Ano? Kasalanan ng babaeng iyon na si Meng Jiao. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana umalis si Nian Yan. Meng Jiao. Hindi kita mapapatawad. HMM. Menu. Mga butil ng kape, mga dekorasyon, kumpleto na. Sa wakas, mapapanatag na akong magbukas. Magandang araw po. Magandang araw po. Kung gusto ninyong uminom ng kape, kailangan pang maghintay hanggang bukas. Hindi ako nandito para uminom ng kape. Nagpa-sketch ako rito sa malapit. Nung nakita kitang nakangiti kanina, nabigyan mo ako ng inspirasyon. Gusto kitang maging modelo ko. Pwede ba? Ako. Hindi ba angkop yun? Hindi ko pa nagagawa yun. Hindi naman kailangang maging profesional. Gusto ko lang, itala ang iyong ekspresyon kanina lang. Napaka nakakaantig ng iyong ngiti. Para pagkatapos malampasan ang paghihirap, ang damdaming puno ng pag-asa, ang iyong ngiti ay nagbigay sa akin ng lakas. Hindi naman ako naniningil. Hindi kita aabalahang masyado. Umupo ka na lang. Mabilis lang akong magpinta. Sige. Doon tayo. 할 수 있어 조명은 공기처럼 Kumain na kayo. Yan, Che. Tulong ka ng tulong dito. Talaga bang ayos lang? Ayos lang. Nian, wala ka pa rin matirhan. Huwag na nating pag-usapan. Ang mahal-mahal ng renta. Ang mga bahay na nakita ko. Wala pang nagustuhan ko. Kaya sa ngayon, sa tindahan muna ako titira. Pero, sabihin na natin, yung kama, pansamantala lang naman. Hindi talaga ako gaanong nakatulong. Sama ka na lang sa akin. Anong sabi mo? Huwag kang mag-isip ng iba. May bakanteng bahay lang ako malapit dito. Kung hindi ka naman wasteland, pwede kang tumira roon. Tungkol naman sa upa, tingnan mo na lang kung ano ang ibibigay. Totoo ba? Siyempre. Sige. Mauuna na ako, walang problema. Ganun. Pagkatapos isara ang tindahan ngayon, mag-aayos lang kami, tapos pupunta na kami. Huwag na kayong maghintay. Ikaw na landlord, mas nagmamadali pa sa tenant. 灯渐渐苏醒 Nandito na kami. Maligayang pagdating. Wow! Ang bahay na ito, mas maganda pa sa inaakala ko. Maganda ang liwanag. Ang mga kasangkapan, may magandang taste din. Nian, nasisiyahan ka na ba sa bahay? Tapos yung may-ari ng bahay. Okay lang din naman. Mabuti naman. Kapag may problema kayo, sabihan nyo lang agad ang landlord. Sige. 이대 생각에 다시 너를 볼 수 있을까 다시 스쳐 지나간 우린 운명 앞에 서 있어 깨지 못할 꿈이었을까 우리 Niloko pala ako. Niloko kami ng pamilya namin. Xiaoye, nakita mo na ba si Nian Yan? Tinatawad ka na ba niya? Anong gagawin natin? Siguradong galit na sa akin si Nian Yan. Masama. Ikaw ang may gawa. Inagaw mo pa nga ang pamilya namin. Direktor Gu. May balita na ba kay Nian?
Inalis na po ng ginang ang lahat ng kanyang impormasyon. Wala po kaming mahanap na anumang bakas ng ginang. Kung ako iyon, mag-aalis din ako at magtatago. Hindi na ako babalik. Kasalanan mo ito. Saka lang ako iluwan ni Lianyan. Tawagin ninyo siya. Ipapalagdag ninyo siya sa akin. Shen Ye. Huwag, Shen Ye. Shen Ye, huwag, huwag, Shen Ye, Shen Ye, Shen Ye, huwag. Mr. Gu, may natagpuan po akong mga video. Posible na may kaugnayan sa pag-alis ng asawa ninyo. Mian. Ano-ano ba ang ginawa ko sa iyo? Saklolo. 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 Meng Jiao. Dapat mong pagbayaran ang lahat ng iyong ginawa. Magbabayad ka. Shen Ye. Shen Ye, nagkamali ako. Alam ko talaga na nagkamali ako. Shen Ye. Shen Ye, Shen Ye, pakiusap, patawarin mo na ako. Alam ko na. Alam kong mahal mo ako, di ba? Pakiusap, basta palayain mo lang ako. Pinapangako ko, hindi na ako magpapakita pa sa harapan ninyo ni Chinian. Mahal kita. Meng Jiao. Ang kasunduan sa aming diborsyo ni Lianyan. Pinapirma mo ba ako nito nang hindi ko alam? Ako. Hindi ako. Si Chinian ang nagpakiusap sa akin na tulungan siyang magpapirma. Hindi ako. Siya ang nagbigay daan. Ano? TV. Xiao Ye. Xiao Ye. Huwag nang magdulot ng kamatayan. Ang buhay niya ay hindi rin makakabayad sa lahat ng ginawa mo kay Neneng noon. Ang buhay ko. Gu Chenai. Lola Gu. Kung hindi dahil sa pagpapakampante ninyo noon sa akin, at sa pagwawalang bahala ninyo sa kanya, paano siya aalis? Ngayon, lahat na naman ay isinisisi ninyo sa akin. Ha ha ha. Ha ha ha. Ikaw. Ang hirap naman palang maging mabuting may bahay ninyo, Chinian. Nagsisikap akong maging mabuting manugang sa inyo, pero puro kamalasan at pagtrato ng masama ang natatanggap ko. Samantalang ako, itinuring lang din naman ninyo, na isang pampagawa ng anak. Ha ha ha. Gu Chenai. Susumpain kita, na habang buhay mong mawawala ang taong pinakamamahal mo. Tumawag kayo. Hilangin ninyo siya palabat. Bitawan ninyo ako. Xiao Ye. Xiao Ye. Array. Anak. Xiao Ye. Xiao Ye. Paano ka naman nakainom ng ganyan? Anak ko. Pinaghahanap ko na siya sa lahat ng lugar. Niyan. Parang nakatira na sa Heishi. Ono ah.
Hanapin mo si Nianyan at ibalik mo siya. Mali po ang lola. Personal akong mag-i-apologize sa kanya. Lola. Gagawin ko po. Iuwi ko si Nianyan. Yan, Che. Nian. Hulaan mo kung ano ang kakainin natin mamaya. HMM. Teka lang. MM. Crystal shrimp. Tapos. At saka. Adobong baboy at isda. At saka pa. Yellow fish wonton. At may tiramisu pa. Ang talino mo naman. Tama lahat ng sagot mo. Yan, Che. HMM. Paano mo nalaman na gusto ko ang mga ito? Hindi na mahalaga. Basta't gusto mo. Gagawin ko lahat. HMM. Naalala ko na. Babalik ako sa shop mamaya para ayusin ang mga kape na gagamitin bukas. Dakilang pintor. Sama ka ba? Syempre naman. Huwag kang gagalaw. Array. May isang dahon. Oh. Sino ka? Bakit ka makikialam sa kanya? Nian, paano mo magagawang hayaan ng ibang lalaki na makipag-ugnayan sa'yo? Paano mo magagawa yan sa akin? Bakit ka nandito? Bitawan mo ako. Nian. Alam mo ba, nakikita kitang magsasama siya, nagsasaya at nagtatawanan. Gaano kasakit iyon? Bitawan mo ako. Nakahiwalay na tayo, nagpakasal na tayo. Anong karapatan mong manghingi sa kanya? Nakapagpakasal na tayo, tapos na. Hindi ako sang-ayon. Ikaw ang akin. Ikaw lang ang akin. Nasuran ka na ba? Bu Chenay. Wala na tayong koneksyon. Hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Annie. Yan, Che. Ayos lang ba? Ayos lang. Nian. Annie, pakiusap, huwag kang ganyan. Ang ginagawa mo ay parang pinapamatay mo ako. Nian, tumingin ka sa akin. Pakiusap. Sige na. Nakipaghiwalay na siya sa'yo, at ayaw na niyang makita ka. 누구에게도 말할 수 Nian, kamusta ka? Yan, Che. Napalala kita. Hindi ito kasalanan mo. Siya ang may kasalanan. Siguradong hindi kanya pinapahalagahan ng gusto, kaya kanya iniwan. At kahit pagkatapos ng hiwalayan, nananatili pa rin siyang nakikipag-ugnayan sa'yo. Nian, gusto kita. Magsama tayo, okay? Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko, para maging mabuti sa'yo. Ngayon, ayaw kong pag-isipan ang problemang ito. Sige, ito ay aking problema. Hindi ko dapat sinabi ito sa oras na ito. Hihintayin kita. Hanggang sa sumang-ayon ka. Halika. Nagluto ako ng paborito mong lugaw na gulay. Tikman mo. Nian. Gaano nakatagal mula nang makita-kita na ngumiti ng ganyan? Shenye. Gusto kong mamuhay ng ganito mula ngayon. Maginhawa at masayang mga araw. Nian. HMM. Kahit anong uri ng buhay ang gusto mong ipamuhay, sasamahan kita. Ngunit, kailangan mong maging tagapagmana ng gubrok sa hinaharap.
Magpapakasal ka sa isang maamong asawa. At magkaanak kayo. At sa hinaharap, palalakihin niya ito bilang tagapagmana. Samantalang ako, ayaw kong mamuhay ng ganito. Gusto kong magbukas ng isang maliit na coffee shop. Kasama ang mga romantikong tao, mamuhay ng masaya. Nian. Wala nang iba kundi ikaw, kung ayaw mong magkaanak. Hindi tayo magkakaanak. Kung pinipilit ng pamilya, sasabihin ko na hindi ako makapag-anak. Nian. Pasensya na. Ako ang nagkamali. Maligayang pagdating. Nian. Ginoong Gu. Divorsyado na tayo. Huwag mo na akong hanapin. Nian. Pasensya na. Alam ko na ang lahat. Ang anak ni Meng Jiao ay hindi talaga sa akin. Yung mga akusasyon sa iyo na walang batayan, at paninirang puri. Alam ko rin iyon. Ang bata ay hindi sa iyo. Isang mayamang negosyante, si Meng Jiao ay dating niyang minahal. Buntis siya. Iniwan siya ng mayamang negosyante, binilhan niya ako ng gamot. Sabi niya anak ko ang bata. Nian. Naparusahan na namin siya ng lola ko. Hindi na siya makikipag-ugnayan sa atin muli. Nian. Ito ang ipinadala ni Lola para sa'yo. Sabi niya, sabihin mong sasama ka na. Sabi niya, ikaw ang tunay na may-ari ng pamilya Go. Bu Shenye. Ang ating pagmamahal ay parang this jade bracelet. Kung basagin talaga. Kahit gaano mo pa ito tahiin. Ang mga sugat na naiwan, hindi mawawala. Ginoong Gu. Mangyaring umalis na po kayo. Hindi namin kayang tanggapin. Isang kagalang-galang na panauhin tulad ninyo. Dahil hindi na maibabalik ang mga nakaraang pagkakamali. Hayaan mo akong muling habulin ka. Huwag na nating alalahanin ang nakaraan. Basta't maganda ang hinaharap. Okay. Bu Chenay. Huwag ka namang makialam ng walang dahilan. Ha? Nian. Totoo ang puso ko. Tunay ang pagmamahal ni Guzong. Hindi ko kayang gawin ito. Nian, hindi ako sisuko sa'yo. Nian, dinalhan kita ng paborito mong bulaklak. Hindi mo gusto ang rosas. Bu Chenay. Walang silbi ang mga ginawa mo. Bakit hindi ito epektibo, Nian? Gusto kong malaman mo ang aking paghingi ng tawad. Talagang alam kong ako'y nagkamali. Bu Chenay. Kung talagang alam mong nagkamali ka, dapat hindi mo na ako hinanap. Alam mong hindi kita kayang kalimutan. Bu Chenay. Tapos na ang lahat. Maghiwalay tayo ng maayos. Walang anuman. Kung ayaw mo ng mga rosas, bukas ay papalitan ko ng iba. Laging may gusto ka. Talagang nakakainis si Bu Chenay. Isang linggong sunod-sunod ang mga tawag. Nian. Bakit hindi ka masaya? Desidido na ako. Natuluyang iwan si Bu Chenay. Magpapalit ng buhay. Pero, ayos lang. Tutulungan kita. Pwede kitang magpanggap na boyfriend mo. Hayaan mong tuluyang mamatay si Bu Chenay. Ito. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Nian, gusto ko lang sanang palitan ng iyong kape maker ng mas mataas na uri. Huwag. Pakiusap, dalhin mo ang tao mo.
Gu Chenay. Divorsyado na tayo. Huwag mo na akong guluhin. Kung patuloy ka sa ganito, hindi ko na kayang patakbuhin ang coffee shop na ito. Nian. Hindi ako maghahanap ng iba, ganyan lang ako. Noong una, ikaw ang hinanap ko. Gu Chenay. Hindi mo na kailangang ganyan. Nagsalita na ako ng malinaw. Wala nang posibilidad sa atin. At saka, may boyfriend na ako ngayon. Pakiusap, huwag mo na kaming guluhin. Boyfriend. Sinasabi mo yung nasa tabi mo habang namimili na may itsurang bata. Si Yan Che ay hindi basta-basta. Mas mabuti siya ng 1,000, 1,000,000 na beses kaysa sa iyo. Masaya ako sa kanya. Hindi pwede. Hindi ko papayagan. Ikaw lang ang makakapagpasaya sa iyo ay ako. Gu Chenay, samasawa ka na. Oo. Sasawa na ako. Nang mawala ka, nawala na rin ako sa sarili ko. Yung mga nakaraan, kasalanan ko lahat. Sobra-sobra na ang ginawa ko. Hindi ko dapat ibahagi ang pagmamahal na para sa'yo sa iba. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Hindi na ako makakaya. Ako pa rin yun, yung tanging kayang ibigay sa'yo. Isang puso, isang buong pagkatao. Gu Chenay. Hanggang dulo ng buhay. Nian, ayos lang ako. Huwag kang babaling pabalik sa isang saglit. Umalis ka na sa bahay, maghintay ka sa akin. Ano mang mangyari mamaya. Ako na bahala. Magpakatino ka, umalis ka na. Pinapagalitan kita. Huwag mo nang hawakan ang babae ko. Kung hindi, hindi lang 2 suntok ang labanan. Ang babae mo. Lumaki kami ni Nian mula pagkabata. Magkasama kami ng 20 taon. Alam ko ang lahat tungkol sa kanya. Akala mo ba na ikaw, isang bagong mukha, ay makakapalit sa akin? Mangangarap ka. Oo nga. Ikaw ay kasama lang ni Nian sa loob ng 20 taon. At ako ang magiging kasama niya sa kanyang buong buhay na darating. Huwag mo na akong hayaang makita kang nakikipag-ugnayan kay Nian. Umiiyak na naman. Pasensya na. Ako na naman ang nagdulot sa iyo ng sakit. Oo nga, sobrang sakit. Kaya, paano mo balak akong bayaran? Yenche. Anong gagawin mo? Nian, ang nararamdaman ko para sa'yo, hindi mo pa rin ba naiintindihan? Ako. Huwag ka nang magsabi pa, yung tungkol sa pagiging hiwalay na sa asawa, nang lumipat ka. Sabi mo na yan ng maraming beses. Gusto mo bang sumuko ako? Naging interesado ka rin sa akin, hindi ba? Yan, Che. Ang damdamin ay hindi laro. Nasaktan ako noon. Nalaman ko lang ang aral na to. Ako. Ayoko siyang saktan. Hindi ka gagawin yan. Hindi ka rin masasaktan. Yan, Che. Nian, talaga bang hindi mo ako matanggap?
Siguradong aalis ka rin bukas. Anong sasabihin mo? Kahit pumunta pa ako sa coffee shop para hanapin ka, siguradong hindi ka magpapansin sa akin. Para akong hangin na nakikita mo lang. Para lang akong nagbibiro. Sa hinaharap, magkaibigan pa rin tayo. Sige na. Pwede na ba ngayon? Nian. Kaya, sang-ayon ka bang makasama ako? Alam na nga, nagtatanong pa. Hindi na kita papayag ang masaktan. Nian. 널 보기 잘 알지 못했다. Sa wakas, natapos na ang araw na ito. Oo nga. Alam mo ba kung ano ang iniisip ko ngayon? Ano? Sobrang mahal kita. Mahal din kita. Hindi. Mas mahal kita kaysa sa pagmamahal mo sa akin. Sige. Nian. Hindi ako karapat-dapat sa'yo, pero hindi na ako magpapahintulot sa kahit anong lalaki. Nasaktan ka pa. Lin Yanche. Gusto kitang mawala sa harap ni Nian. Anong gusto mong kainin ngayon? Basta't ikaw ang gumawa, gusto kong kainin lahat. Okay. Ngayon, dadalhin kita para kumain. Ikaw, nagtatawa lang ako. Tumingin ka sa harap. Nian. Gagawan kita ng tomato beef stew mamaya, okay? Bumili ng mga ito. Lin Yanche. Gusto kong mamatay ka. Yanche, mag-ingat ka. Yanche, may nangyari ba sa'yo? May nasaktan ka ba? Sobrang sakit. Huwag nang huwag mangyari ang masama sa kamay mo. Nian. Maghintay ka muna. Dadalhin kita sa ospital para magpa-check up. Sige. Nian. Tulungan mo ako. Good Chennai. Tulungan mo ako. Nian. Pakiusap, balikan mo ako at tingnan. Nian. Pasensya na. Sa wakas, naiintindihan ko kung gaano ka nasaktan noon. Xiaoye, nagising ka na sa wakas. Natakot ka sa lola mo. Lola, ibinabalik ko ito sa'yo. Huwag, Nian. Hindi na babalik si Nian. Kaya pala, ang bigat ng sugat mo. Ngunit hindi siya nakasama sa'yo. Sisi kay Meng Jiao, yung masamang babae, aking manugang. Ganito na lang siya pinilit na umalis. Yung masamang babae, talagang nabaliw. Diretso akong nagpadala ng tao, dinala na niya kay Ginoong Liu. Nakakainis lang tignan, kasalanan niya. Kung hindi, magandang mag-usap tayo ng maayos. Bakit siya tatakbo? Sige na, yung walang hiya na babae na iyon, nakapagbigay siya sa akin ng kaunting liwanag. Xiaoye. Tingnan mo, kung maaari, bigyan si Nian ng gamot. Kapag nagkaanak ang babae, hindi na siya makakatakas. Hindi, Lola. Hindi natin ito maaring gawin. Ayaw talagang magkaroon ng anak ni Nian. Xiaoye. Ano pa ang magagawa natin? Pwede bang maghanap ka ng ibang babae at magpakasal? Sisang-ayon ka ba? Wala nang ibang paraan kundi ito. Hayaan mo siyang magbuntis. Isara siya sa bahay. Lola ko,
Maayos na alagaan siya, si Nian. Talaga namang malambot ang puso. Dapat tayong magpakumbaba at alagaan siya. At may isang bata pa. Sabi mo, aalis pa ba siya sa'yo? Pero ayaw ko nang saktan si Nian. Ano bang ibig sabihin ng saktan? Kampante ka ba na mag-isa siya sa labas? Sa halip na hayaan siyang maghanap ng ibang lalaki sa labas, mas mabuti pang bigyan siya ng anak. Bibigyan natin siya ng magandang kabayaran. Babae nga. Sinasabi nilang ayaw ng mga bata, pero kapag nagdalang tao na, hindi na nila kayang bitawan. Ikaw nga, tatay ka pa rin ng bata. Talaga bang kaya mong bitawan? Umalis ka ba? Sige. Nian. Ayaw mo talagang makita ako. Alam ko na hindi ka si Suko. Babalik ka pa rito. Sinadyang pagpatay. Kahit na hindi nagtagumpay, kailangan mo ring makulong. Sige, makipag-usap ka sa abogado ko. Huwag mo nang hanapin si Anian. Hindi mo na siya muling makikita. Dapat pinatay na kita kahapon. Akala mo ba, kung mamatay ako, mapapatawad ka ni Anian, at babalik sa'yo, basta't humingi ako ng tawad kay Nian. Mapapatawad niya ako. Bu Chenye. Hindi iyon tunay na paghingi ng tawad. Ito ay para lamang sa sariling kagustuhan. Tungkol kay Anian, mula simula hanggang wakas, ito ay simpleng pagnanasa na nag-uudyok sa iyo. Hindi mo siya talaga mahal. Hindi mo rin alam kung paano siya mahalin. Hindi ganito. Kung mahal mo siya, paano mo papayagan ang isang babae na may anak mo, nasaktan siya? Kung mahal mo siya, bakit mo tinuturo ang ilong niya? Sinabi ng kanyang ilong sa kanya, ang hindi pagkakaroon ng anak ay mali. Bu Shenai. Hindi mo talaga mahal si Anian. Huwag ka nang makipag-ugnayan kay Anian. Ang paulit-ulit mong pakikialam ay saktan lang si Anian. Hindi. Hindi ko kailanman naisip na sasaktan si Nian. Alam mo ba? Madalas pa rin siyang nakakakita ng masamang panaginip hanggang ngayon. Nanunood ng sarili niyang nadarapa sa mga kabit. Nanunood ng sarili na ang buong dugo ay naubos na sobrang sakit na hindi makapagsalita. Nian. Pasensya na. Kung talagang nakakaramdam ka ng pagkakasala, bitawan mo na siya. Nian. Miss na miss kita. Xiaoye. Ito ay ipinadala ng lola para hanapin ang address ni Nian. Huwag na lang sabihin na hindi nag-aksaya si lola ng maraming effort. Tama nga. Para makatakas sa akin, hindi nag-atubiling isara ang tindahan at lumipat sa isang bagong lungsod. At itong gamot na ito, basta mapapayag mong si Neneng, inumin mo ng kaunti para maging maamo siya. Pagdating ng panahon, ikaw na lang. Ayaw kong pilitin si Nian. Anong pilitan? Si Nian ay minsang hindi makapag-isip ng maayos. Sigurado akong may damdamin pa siya sa'yo. May pagmamahal pa rin siya sa'yo. Iyan ay mahigit 20 taon na relasyon. Kung talagang ayaw niya na. Lola, pupunta na ako kay Nian. Ayos lang yan. At ayaw kong mamuhay ng ganyan. Gusto kong magtayo ng maliit na kapehan at mga romantikong tao na namumuhay ng masaya. Nian, wala nang iba kundi ikaw. Kung ayaw mong magkaanak, hindi tayo magkaanak. Kung pinipilit ng pamilya, sasabihin ko na hindi ako makakapag-anak. Nian. Bakit hindi ka mawala-wala, Nian? Ako ang may kasalanan.
Hindi ko kailanman naisip na saktan ka, pero muntik mo nang mapahamak ang mahal ko. Kung hindi ka aalis, tumawag na ako ng pulis. Sabihin mo na lang sa pulis, Nian, naiintindihan kita. Ayaw mo na akong makita, pero nandito ako ngayon, para makasama ka sa huling pagkain. Pagkatapos nito, aalis na ako. Hindi na kita istorbohin. Itong pagkakataong ito ay huling pamamaalam. Sige. Hindi mo ba sinabi na pupunta ka sa restaurant para kumain? Gusto kong magluto sa iyo sa huli ng isang pagkain. Kahit na nasaktan ang kamay ko. Medyo hindi ito maginhawa, pero handa na ako. Ito ang paborito mong French cuisine. Hindi na kailangan. Ayaw kong makasama ka sa iisang kwarto. Natatakot ka ba sa akin na baka may gawin ako sa'yo? Kung sakaling muling mong gawin tulad ng dati, siguradong magpapasok na ako ng reklamo, Nian. Hindi na ako gagawin ang anumang makasakit sa'yo. Buchenay. Yung mga salitang yan na galing sa bibig mo. Talagang walang kahit kaunting kredibilidad, Nian. Maaari kang hindi maniwala sa akin, ngunit ang puso kong nagmamahal sa iyo ay hindi kailanman nagbago. Yanche, nandito ako ngayon, para kumain sa bahay ni Guchenay. Sige, pupunta ako para sunduin ka mamaya. Pumili ng pinyin, mag-ingat. Nian, bumaba ka na. Nian, ayaw mo ba? Ayaw ko. May gusto ka bang sabihin? Sabihin mo, mula ngayon, tapos na tayo. Huwag na tayong magkita muli, putulin natin ito. Nian, ang damdaming ito sa loob ng 20 taon, talagang ayaw na. Buchenye, ano pa ang dapat pag-usapan? Hindi ba't ibinigay ko na sa inyo ng 3 tao, ang aking pwesto? Huwag mong sabihin iyon, hindi iyon ang aking anak. Sinabi ko na. Tanging ang anak na ipinanganak mo ang kinikilala ko. Buchenay, kasama na kita sa huli nating pagkain. Tapos na ang lahat. Ano ang gagawin? Anong kinalaman mo dito? Kung gusto mo lang magsalita ng mga ganitong walang kwentang bagay, mas mabuti pang huwag na lang, Nian. Pakiusap, sabihin mo sa akin, at ipaalam mo sa akin. Gusto kong malaman, anong bagay ang mas mahalaga kaysa sa akin. Pero kung gusto mong malaman, masasabi ko sa iyo, pupunta akong subukan ng wedding dress. Ano? Huwag mo akong lokohin. Kung ganyan ang sinasabi mo, mas mabuti pang ipahamak mo na ako. Nian, huwag mo akong lokohin. Buchenye, bitawan mo ako. Ikaw ang nagsabing magpapalem. Sinabi mong aalis ka pagkatapos kumain. Hindi ko akalain na ito ay isang simpleng dahilan mo lamang. Buchenye, ilang beses mo na akong niloko. Hindi ko na mabilang. Simula nang mabuntis si Meng Jiao. Patuloy mo na akong niloko. Tama nga. Hindi ko dapat pinagkatiwalaan ang kahit anong sinabi mo, Nian. Hindi kita niloko. Mahal kita. Buchenay. Bitawan mo ako. At bitawan mo rin ang sarili mo. Sa pagitan natin, hindi na ito posible. Magkakaroon ako ng sarili kong buhay. Hayaan natin na ganito, magkaroon ng maayos na pamamaalam. Hindi ba't mabuti, Nian? Wala ka. Hindi ko talaga kayang mabuhay. Pakiusap ko sa'yo. Bumalik ka sa aking tabi, okay, Buchenay. Naisip mo na ba? Simula nung pumasok ako sa pamilya ko, ayos na ito, masama ang loob ko. Para sa'yo. Nagsuot ako ng maskara. Para gawin yung tinatawag na maamo at maalalahanin si Ginoong Tia. Pero ikaw naman, hindi mo lang ako naintindihan. Kundi nakipag-ugnayan ka pa sa ibang babae. Nagkaroon pa kayo ng anak.
Sobrang wala kang pakialam, na pinapayagan mo akong magtiis at tanggapin ng lahat. Palaging sinasabi na, may mga pinagdadaanan ka. Anong mga pinagdadaanan mo? Nian. Ikaw. Binilhan mo ako ng gamot. Nian, hindi kita niloloko. Nais ko sanang palayain ka. Pero nagulat ako, na gusto mong magpakasal sa taong iyon. Sabi ko na, ikaw lang ang maaari kong maging asawa. Yanche. Mainit na mainit ako. Sabi ng babae na ayaw niya ng anak. Pero pag nakunan na, ayaw na niyang bitawan. Nian, alam mo ba kung sino ako? Nian, alam mo ba? Nakikita kitang kasama ang ibang lalaki. Masakit sa puso ko. Niyakap ka na ba niya dito? Alam ba niya na pinakasensitibo ang iyong tainga? Ikaw ay... Sino ako? Hindi kasi yan, Che. Sino ka ba talaga? Nian. Hindi mo na ako maalala. Ako si Chenye. Ang pinakamamahal mong Gu Chenye. Gu Chenye. Ako iyon. Hindi ko kilala si Gu Chenay. Gusto kong hanapin si Yanche. Gusto kong hanapin si Yanche. Siguradong hinahanap din niya ako. Huwag mo akong hawakan. Palayain mo ako. Sige. Hindi kitang hawakan. Ilagay mo yan. Huwag mong saktan ang sarili mo. Lumabas ka mula rito. Hindi kita gagalawin. Nian. Talagang mahal kita. Niloko ko pa ang sarili ko dati. Sabi ko, nagalit ka lang sandali, kaya mo lang ako niloko sa ibang tao. Akala ko hindi ka kailanman mai-inlove sa iba. Hanggang ngayon ko lang nalaman. Wala na akong pwesto sa tabi mo. Nian. Nasaktan kita noon ng labis. Ngayon, paano kung magagawang saktan ka muli? Nasaan si Yanche? Yanche. Nasaan si Yanche? Nian. Huwag gagalaw. Sasamahan kita sa ospital. Yanche. Yanche.
Dumating ka na. Ako si Alien. Matulog ka na. Paggising mo, ayos na. Nian. Basta masaya ka lang. Yung taong nasa tabi mo. Hindi ako, okay lang din. Yan, Che. Bakit ako nandito sa kanyang kama? Paano? Pagkatapos kong matulog, gusto ko nang tumakat. Ayaw mo akong panagutan. Wala. Walang balak tumakas. Hindi tatakas. Kailangan mong maging responsable. Hindi ka nagsasalita. Akala ko pinapahiwatig mo na. Kagabi natin. Tanga. Walang nangyari kagabi. Pagkatapos kong lumabas sa bahay ni Guchenay, dinala kita sa ospital, literal na kahulugan. Ay natulog ka sa aking kwarto ng isang gabi. Oh. Noong nagpunta ako sa iyo kagabi, nag-report pa ako sa pulis. Sabi ng pulis, ang ginawa ni Guchenay ay nag-constitute na ng attempted rape. Pwede mo siyang kasuhan. Sige. Akala ko papayagan mo siyang makalampas. Hindi. Kasama na rin yung mga nauna na gusto niyang saktan ka. Ngayon, gusto kong makipag-areglo sa kanya ng sabay-sabay. Ang akusado na si Guchenay ay nagkasala ng panggagahasa at sinadyang pagpatay. Dahil sa hindi natapos na krimen, hatulan ng 4 na taon na pagkakakulong. Nainain pa rin ba si Nian na ayaw akong makita? Sinabihan ka ni Miss Chi na magpasensya na, hindi ka na niya muling makikita. Nian, sa buhay na ito, kung mabibigo kita, hayaan mo akong hindi makatagpo ng kaligayahan, magpakailanman. Sige, ito ang sinabi mo. Hindi mo ako dapat biguin sa buong buhay mo. Si Guchenay ay hindi kailanman mabibigo kay Chinian. Nian. Huwag mo akong patawarin kailanman. Yan, Che. Itong dagat. Bakit parang napakalungkot? Dahil wala ka noon. Ang mga gawa ko noon ay sobrang nag-iisa. Yan, Che. Tara, sama-sama tayong kumingin sa dagat. Sama-sama nating gawin. Masaya ito. Sige. Dahil sa'yo, ang dagat na ito, tiyak na muling magiging masigla. Yan, Che. Sa hinaharap, pupunta pa tayo sa dagat, titingnan ang lahat ng dagat sa mundo. At sa mga panahong iyon, iguguhit ko ang lahat ng dagat, kasama ka at ako. Maglalakad tayo sa tabi ng dagat, hanggang sa wakas. 一直走下去。